Si Conde Brentlian, sabi niya, stray dog dinadakip po ng pound at pinapatay. Ano pong stand nyo dun, Doc? Guys, no, I'm a dog lover, no. Ito nang buhay ko talaga starting nung nag-college ako sa VetMed sa UP Los Baños. Nag-aalaga na ako ng mga dogs, so nagbe-breed na ako. Bata pa lang ako, inaalagaan ko yung mga askal, asong kalye na inuuwi ng lolo ko. Mahal na mahal ko talaga yung mga dogs. Pero pagdating, guys, sa mga stray dogs, kailangan, for me, to each his own naman ito, kailangan maging balanse din tayo. Sobrang daming stray dogs sa Pilipinas. Sila ang number 1 cause ng pag-transmit ng mga virus ng rabies sa mga tao. 200 to 300 Filipinos die every year dahil sa rabies. India is number 1 sa buong mundo. Pilipinas is number 3, depende no, so kung anong rankings na ngayon. Pero, ang kahit sa India, number 1 cause din ng transmission ng rabies is stray dogs, mga asong nasa kalsada. May-ari man yan, merong mga stray dogs naman na walang may-ari, pero sila ang naglilipat-lipat ng virus na rabies. Hindi yan likas sa mga aso. Preventable ito by vaccines, pero hindi naman nahuhuli yung mga stray dogs. Karamihan ng mga stray dogs, hindi naman kayang hulihin yan para bakunahan o sila yung unang-unang mabilis tumakbo. Matatalino yung mga aso. Philippine asos are very good, very smart dogs. Kaso, kailangan din naman ng animal control. Alam nyo, kahit sa Biblia, kung Kristiyano man kayo, nakasulat doon kapag ang isang hayop ay nagiging peste na. Ibig sabihin ng peste ay, alam niyo yun, kagaya ng mga stray dogs, peste sila. Kasi nagkakalat ng basura, nagkakalat ng sakit. Bukod sa rabies, nagkakalat din sila ng mga galis-galis, ibang mga aso, mga parasites, ng mga worms. Worm eggs, kinakalat nila yan through their feces or poop nila. Kinakalat din nila ang mga iba pang parasites, garapata, mga fleas kapag kumakalat-kalat sila. At iba pang mga viruses, kagaya ng distemper. Distemper, ang bilis kumalat yan, aerosol yan, airborne yan. At iba pang mga sakit, kagaya ng parvovirus, etc. So, sila ay mataturing din ng peste dahil pagdating sa mga motorista, pwede rin sila makadisgrasya. O yung motorista, iiwas sa kanila dahil biglang tumawid, tatama ngayon sa mga tao o mga batang nasa kalsada. So, maraming pong disadvantages ng pagkakaroon ng maraming stray dogs sa isang area. Nangangagat din ng mga tao, mga bata naglalaro, biglang makaagat. Minsan, hindi naman nila sinasadya, natapakan yung aso, mangangagat. So, hindi natin talaga masasabing hindi sila peste, guys. And according sa ating Animal Welfare or Anti-Rabies Act of 2007, yung mga dogs hindi po talaga dapat pabayaang mag-stray. Mandated ang mga local government units na hulihin yung mga stray dogs na yan at ilagay talaga sila sa pound. Kaya yung sinasabi mo, Sir, pangalan nito, Conde, ayan, na dinadakip ng pound, ano po nila yan? Mandate po kasi yan ng mga local government unit. Ibig sabihin, talagang kailangan nila gawin yan. Pag hindi ginagawa po yan ng mga LGUs natin, sila po ay nagpapabaya. Ang tawag doon ay negligence and incompetence. Pinapatay. Anong gagawin? Hindi naman po kasi ina-adapt. Pwede po kasing tubusin yan after 3 days, walang tumutubos. Pwede naman tubusin, babayaran lang ng tubos. Kailangan pabakunan bago iuwi. Kailangan maaaring ipaspay muna bago iuwi. At mangangako yung may-ari na wag nang papakawalan yung aso nila sa kalsada kasi bawal po talaga yon. Kailangan tinatali natin at saka kinukulong yung mga alaga nating mga aso. So, pagka walang nag-adapt o walang tumubos, tapos wala pa rin nag-adapt afterwards, pwede naman i-adapt kasi yung mga nasa mga stray dog o mga pounds. Pwedeng i-adapt yan. Kaya sabi nga ng iba, adopt, don't shop. Mag-adapt kayo kasi ang dami ng population ng mga dogs. So, kung wala, para sa akin, okay po yon na patayin sila. But, only using yung humane measures. Hindi na po pwede ngayon yung electrocution. Dati kinukuryente. O kaya pinupukol na lang. O kaya nilalagay sa isang kwarto na gagasan. Ibig sabihin, pauusukan na lang ng tambucho hanggang mamatay. Masusuffocate yung aso. Hindi po ganon. Ang mandate ngayon sa mga pounds ay pagka marami ng mga aso tumagal ng more than 1 week ay patutulugin sila using barbiturates, using chemicals ito, mga gamot, i-injection sa kanila, makakatulog lang po sila. Ito, it's very humane, no? Walang sakit silang mararamdaman, para lang silang mahahayi ng konti at
malalaman nila na sa mga ulap-ulap na sila. Ganun lang naman po. Hindi naman po yan inhumane. Pero we have to do it, no? Kung gusto nating ma-eliminate ang rabies, magkaroon tayo ng rabies-free Philippines. Sana, no? Napakaganda kung ang mga kalsada natin ay safe sa rabies. Hindi tayo natatakot yung anak natin na dilaan yung sugat ng anak natin ng aso o ng pusa. Hindi tayo natatakot na baka magka-rabies yung anak natin o yung mahal natin sa buhay kasi rabies-free Philippines na. Pangarap natin yan. 200 to 300 people die every year. Ganun pa rin. This year, no, first quarter, second quarter, third quarter ng 2023, ang dami pa rin mga namatay sa rabies. Punta kayo sa San Lazaro Hospital at makikita nyo yung realidad niyan. And ang laki, millions and millions ang ginagastos ng Pilipinas, ng government natin sa mga bakuna. Sino nakikinabang? Yung mga vaccine companies. Ayan, tuwan-tuwa naman sila dahil nakakabenta sila ng mga products nila. Di ba? Okay naman, kailangan natin yung mga products nila. Hindi naman natin sila sinasabing masama sila. Kaso, sana wag na natin kailanganin yung mga products nila kung rabies-free. Pwede po i-prevent ang rabies, pwedeng i-eradicate kung susundin lang natin yung mga batas at susundin lang ng mga LGUs ang mga mandates nila. Okay guys, yun ang stand ko, no, tungkol sa mga stray dogs. No, we love dogs, I love dogs, Manalo Canine, no, yan ang business ko ever since 2007. Business ko na talaga yan. We've been training dogs, we work dogs, no, sa military, sa police, nag-supply tayo sa army, sa marines, sa presidential security group ng mga dogs nila, ng Philippine Coast Guard ng 252 dogs nila, pati sa Afghanistan, sa Iraq, sa USA at iba pang mga bansa, nagsusupply tayo ng mga dogs yan. Yan ang Manalo Canine. But it doesn't mean na yung pagpatay po ng mga stray dogs sa mga pounds in a humane manner ay negative ako doon. No, I'm not negative doon. Kailangan po natin yan. I'm sorry para doon sa mga masyadong sensitive, no, na, ganyan pala si Doc Abel. Okay pa lang sa kanya po patayin yung mga aso. Guys, no, maging balanse din tayo. Hindi naman pwedeng puro pagmamahal na lang. Kawawa naman yung mga kababayan nating namamatay dahil sa rabies. Yun ang isipin natin.